Sa ito pong huli, ikatlong awiting spiritual, page 247. Page 247, All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me, sing. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I thou this tender mercy put to life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, through each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps might falter, and my soul a thirst may be, gushing from the rock before me, spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Last stanza. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit clothed immortal, wing is flight through realms of day. For I know the endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Amen. Muli po ngayong hapon sa pag-aaral po muli ng salita ng ating Panginoon Diyos, muli po nating tawagan ng ating mga ngaral, si Pastor Norman Migraves. Mabiyaya, mapagpala at magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay muling dumako sa pag-aaral natin ang salita ng Diyos. Muli nating buksan ang ating pong mga Biblia sa Proverbs. So tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa ating pag-aaral, gleanings from the book of Proverbs. Proverbs chapter 2. Proverbs chapter 2. Umpisa natin sa talatang 1 hanggang 9. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan, King James Version. My son, if thou wilt receive my words, and lay up my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hidden treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.
For the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a shield to those who walk uprightly. He keepeth the paths of justice, and preserveth the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness and justice and equity, yeah, every good path. May God bless the message or the reading of His Word. Tayo po ay dumulog sa Diyos muli sa panalangin. Dakilang Diyos, banal at kataas-taasan, salamat muli sa pagkakataong ito na kami makapaglingkod sa inyo, sumamba sa Espiritu at katotohanan. At muli naming tunghayan ang iyong mga banal na salita. Sa tuwing aming ginagawa ito, ay masumpungan namin na isang kaligayahan, Panginoong Diyos. Ang matunghay ang iyong mga salita. Gawin niyo pong matamis sa amin ang iyong mga salita. Dalhin niyo kami sa sariwang pastulan at maging kaligayahan namin o ma-enjoy namin ang masarap niyong pagkain, Panginoong Diyos, na magbubusog ng aming buhay espiritual. Gabayan nawa kami ng iyong banal na espiritu, magkaroon kami ng tunay, seryoso, wagas na pag-ibig, pagmamahal at pagpapahalaga sa iyong mga salita. Patnubayan nawa kami ng iyong banal na espiritu, aming Diyos. Buksan niyo kami sa kaliwanagan at katotohanan. Ang lahat ng ito po ay aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Proper attitude towards God's Word. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon pong hapon. Now, dito sa ating binasa, mga kapatid, ay makikita natin ang ibang mga paglalarawan o deskripsyon ng salita ng Diyos. Una, tinawag itong makikita natin sa talatang 1, words. Sabi ng manunulat, "My son, if thou wilt receive my words." Tumutukoy din yan sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga salita ng pangaral, mga salita ng payo, mga salita ng pagtutuwid, o mga salita na magtutuwid ng ating pong kalikuan, mga salita na magtatama po ng ating mga kamalian, mga salita na magpapaalala po sa atin kapag tayo nakalimot, mga salita na magpapasakdal sa ating buhay. Sa madaling sabi, mga salita na makakapagpa-conform sa atin sa image ni Jesus Christ. Kaya hindi ito basta-basta mga salita lamang na walang katuturan, na walang halaga o kaya'y kabuluhan, sapagkat ito'y mahahalagang salita ng Diyos. My son, if thou will receive my words. Next, and lay up my commandments. Tinawag din ang salita ng Diyos na commandments. Mga utos yan na dapat nating sundin at pahalagahan. Napakarami niyan. Diyan dapat tayo sumunod. Tayo ay sasaklawan ng kapamahalaan ng ating Panginoong Kristo. Siya ang ating hari, tayo ang kanyang mga nasasakupan. At bilang hari na naghahari sa atin, siyempre meron siyang mga utos na ipinaiiral na dapat nating sundin bilang ating mga hari o bilang ating hari. Tayo ang kanyang mga nasasakupan. Susundin natin. Kaya hindi ho totoo na baliwala na yung utos. Yung nagtuturo na wala na raw tayo sa ilalim ng kautusan. Ng pagkakaintindi, baliwala na yung utos ng Diyos. Ba, hindi totoo yun. Bakit babaliwala ang mga kautusan ng Diyos? Tayo pa rin nasa ilalim ng utos ng Diyos. Kung wala akong kautusan ng Diyos, ano susundin natin? Kanya-kanya na lang tayo. Diba? Yung sinasabing wala na tayo sa ilalim ng kautusan, pagdating sa kaligtasan. Pero sa ating pamumuhay, saklaw pa rin tayo ng mga kautusan ng Diyos. Saklaw tayo ng mga batas ng Diyos. Yan nga dapat susundin natin Yan nga ang ating gabay, yan ang ating panuntunan. Anong klaseng buhay ang walang batas? Anong klaseng bansa kung walang batas? Anong klaseng lipunan na walang batas na pinaiiral? So ganun din, anong klaseng pamumuhay bilang mga Kristiyano na wala tayong batas na sinusunod?
Sinusunod natin batas ng Diyos, batas ni Kristo bilang ating hari. Susunod tayo dyan. Tinawag din ang salita ng Diyos na karunungan. Verse 2. So that thou incline thine ear unto wisdom. Magbibigay sa atin ng karunungan. Yan ang ating kailangan. Yan ang patuloy nating pinag-aaralan, karunungan na nagmumula sa Diyos. Kailangan natin yan. Again, ano nga ba ibig sabihin ng wisdom? Wisdom is the ability to make sensible decisions, sensible judgments based on personal knowledge and experiences. Hindi tayo magkakaroon ng tamang pagpapasya sa buhay, tamang judgment. Minsan sa buhay natin, kailangan nating humatol, magdesisyon sa maraming bagay o sa isang bagay. So paano tayo makakapagbigay ng tamang judgment kung wala tayong wisdom? Yan. Wisdom is the application of knowledge. Kailangan natin ng wisdom. Saan manggagaling wisdom? Dito, salita ng Diyos. Galing sa Diyos. Next, tinawag din itong knowledge. Verse 3. Yeah, if thou criest after knowledge, kaalaman. We need knowledge. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Kaalaman, kailangan natin yan. Knowledge is knowing what to say. Diba? Knowledge is knowing what is right, what is wrong. Knowledge is acquired through study, experience, o yung mga tinuturo sa atin. Knowledge. Next, number 6, in verse 4, if thou seekest her as silver, inihalintulad ang salita ng Diyos sa pilak. Pangalawa, sa pinaka mamahalin o mataas na uri ng metal nung panahon. Kasi yung una, ginto. Ngayon, may na-discover na, platinum. Mas mahal pa sa ginto. Pero noon, ginto at pilak, yan. Yan dalawang yan. Kaya kayamanan. Kaya pagdating sa talatang 4, ikapito, inilintulad ang salita ng Diyos sa hidden treasures, natatagong mga kayamanan. Verse 4, and searches for her as for hidden treasures. Kayamanan. Yan ang hinahanap ng mga treasure hunter. Treasures. At yan ang hinahanap. Yan ang dapat natin hanapin, mga natatagong kayamanan. Kayamanan ng Diyos. Yan ay kaalaman. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos must be treated as precious. Dapat ganyan ang ating attitude pagdating sa salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay inilintulad sa mga natatagong kayamanan, ibig sabihin mahalaga, so dapat nating hanapin. Di ba? We must pursue it. So ngayon, paano natin ipupursu yan? Narito naman ang mga importanteng attitudes to exercise in pursuing the hidden treasures of God. So ngayon, dapat ma-realize muna natin bago natin pagpatuloy. Mahalaga nga ba talaga ang salita ng Diyos? Tanungin ko kayo mga kapatid, gaano kahalaga sa inyo ang mga salita ng Panginoon? Gaano kahalaga? Mahalaga lang o sobrang halaga? At paano yung napatunayang napakahalaga sa buhay ninyo? Dapat masiguro nyo, mahalaga yan. Kasi kung hindi, ay hindi nyo hanapin yan. Hindi nyo pagkukulan ng panahon yan. Tama? Pero kung ang treatment, ang trato, ang tingin ninyo salita ng Diyos ay mga kayamanan yan, aba, di hahanapin mo yan. You will pursue it. Diba? Just like a treasure hunter pursues a hidden treasure, gold and silver, Yamashita treasure. See? O yung mga nuggets na nakabaon sa ilalim ng lupa. So, settle natin sa ating mga sarili. Sa iyo ba, precious talaga ang salita ng Diyos? Gaano ka precious? Ang treatment mo ba tulad ng kayamanan? Ngayon, kung settled ka na, yes, mahalaga sa akin ang salita ng Diyos. Napakahalaga niyan sa aking buhay. At itinuturing ko yung natatagong mga kayamanan. Higit pa sa ginto at pilak. Sabi nga ni Solomon, ang karunungan ay higit pa sa ginto at pilak, higit pa sa mga precious stones.
Ngayon, ano dapat nating maging attitude? So narito ang mga importanteng attitudes na dapat nating i-exercise in pursuit of the hidden treasures of God. Number 1, receive. Verse 1, my son, if thou wilt receive my words. Tinatanggap, hindi tinatanggihan. Wini-welcome. You see? Kasi kung mahalaga yan, tanggapin mo. Di ba? Huwag mo itatakwil, huwag mong tatanggihan. Kaya nga, my son, receive. Sabi dyan, no, sa chapter 1, verse 8 ng Proverbs, my son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Yung instruction ng father, yung law ng mother, galing din yan sa Diyos. Salita ng Panginoon. Mga godly parents yan, pinaiiral nila ang salita ng Diyos sa kanilang pamilya o sa kanilang tahanan. E mapalad ang mga anak na mayroong mga godly father and mother. Kasi naipakikilala sa kanila, naituturo sa kanila ang mga salita ng Panginoon na mag-guide ng kanilang mga buhay upang huwag silang mapariwara at masayang kanilang mga buhay. Kaya hindi dapat dinidespise ang wisdom and instruction. Nire-receive po yan. Pangalawa, verse 1 pa rin, hide o lay up and lay up my commandments with thee. Ingatan. Matapos tanggapin, ingatan. Ginto yan eh. Para ka nakabili ng Rolex, siyempre, alagaan mo mabuti o kaya kwintas, o kaya ay sing-sing. Di ba? Na precious. Hindi mo lang basta-basta ihahara-hara yan kung saan mo ilalagay. Ingatan mo mabuti yan kasi baka mawala. Ingatan. Pangalawa, incline thine ear, verse 2 pa rin, so that thou incline thine ear unto wisdom. Incline. Kiling mo palagi. Basta salita ng Diyos, basta aral niya, basta kautusan niya, laging maging handa palagi ang tenga. Laging maging bukas. Yun po yun. Sa pakikinig. Hindi nga nakalimutan ko, nakasara yung tenga ko eh. Kasi ang dami kong ginagawa, ang dami kong trabaho. Basta nagsalita ng Panginoon, ibaling mo na tenga mo sa kanyang tinig. Sapagkat ang tupa ng Panginoon ay nakikinig sa tinig ng pastor. My sheep hear my voice. So incline your ear. Kapag kami ng mga papanood tayong mga preaching, makinig na agad. Yan. Dapat may time talaga dyan. Incline thine ear. Ano pa? Verse 2 pa rin. Apply thine heart. Anong silbi ng kaalaman kung hindi naman gagawin? Dapat i-apply. At pagka in-apply, yan ang tinatawag na wisdom. Ang nag-a-apply ng kaalaman, may wisdom. Yung hindi na-apply yung kaalaman, walang wisdom. Ang meron siya, kahangalan. He's a fool. So hindi lang natitigil sa pakikinig at pagkakaroon ng kaalaman. Dapat yung kaalaman, gawin. Apply natin. Apply natin ang mga kaalaman ng salita ng Diyos. Apply thine heart. Receive, hide or lay up, itago, incline your ear, apply your heart. Ito pa, cry. Verse 3. Talagang may clamor, Cry. Verse 3. Yea, if thou criest after knowledge. Ito yung tao talaga na nananabik sa salita ng Diyos. Biro mo, he cries after knowledge. Gusto niya ng kaalaman. Cry. Tino yung determinasyon ng taong ito. Talagang sincere siya, talagang determined siya na magkaroon ng kaalaman mula sa Diyos. Cry. Another attitude, tingnan niyo mga kapatid, verse 3 pa rin, lift up your voice. Lift up your voice for understanding. Another, in verse 4, seek. Hanapin. Tulad ng paghahanap sa silver. And lastly, search.
Search for her as for hidden treasures. So there you are, mga kapatid, mga important attitudes to exercise. Receive, hide, incline your ear, apply your heart, cry after knowledge, lift up your voice, seek knowledge, seek wisdom, search. Search. This is how we should treat God's Word. If we truly want our souls to benefit much from it. No less than this kind of attitudes, mga kapatid. Again, ang sabi ng verses 4 to 5, if you seek it like silver and search for it like hidden treasure, then and only then you will understand the fear of the Lord and discover the knowledge of God. That is the only way. Wala nang ibang paraan para ma-discover ang knowledge of God at maintindihan natin yung the fear of the Lord. We have to seek and search tulad sa naghahanap tayo ng hidden treasures. Ganun kahalaga. Now, totoo, may mga, alam natin may mga hinahayagan ng Diyos at merong pinagkukublihan ng Diyos eh. Merong mga bagay na ipinapahayag at tinituro ng Diyos, pero sa iba hindi. Basahin natin ngayon sa Matthew chapter 11, verse 25. Matthew chapter 11, verse 25, pakinggan nyo, ganito ang sabi. Nang panahong yaon, ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito. Kita nyo, may mga inililihim ang Diyos. Merong pinaglilihiman ng Diyos ngayon. Sino mga pinaglilihiman ng Diyos? Yung mga pantas at matatalino. Ano yung inilihim ng Diyos? Yung mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Ang konteksto nito kasi, ang Panginoong Hesus gumawa ng mga kababalaghan, mga milagro, mga himala. Pero hindi sa lahat ng bayan. Meron siyang mga bayan na hindi niya ginawa ng mga milagro o kababalaga. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na masaksihan ang kapangyarihan ng Panginoong Kristo. Ikinubli sa kanila. Pero, kabilang din dyan sa mga bagay na inililihim ay di ang mga katotohanan ng Diyos. May mga hinahayagan, merong hindi. Lalo na doon sa mga pantas at matatalino. Bakit? Kasi pagka hinayagan sila, lalong yayabang ang mga yan. Kaya ang pinili ng Diyos na hayagan ng mga katotohanan ng Diyos ay yung mga sanggol. Yan. Hindi naman yan literal na sanggol, kundi sanggol sa isip, sanggol sa puso. Ibig sabihin, walang yabang, wala pang kaalaman. Kaya pagka tinuruan ng Diyos, tanggap agad. Walang pagtutol, wala nang pangangatwiran, wala nang argumento. Tinatanggap ng may pananampalataya. Hindi na nakipagtatalo, hindi na nakikipag-argumento, hindi na tinututulan. Yan. Basta truth. Okay yan. Kasi meron siyang pag-ibig sa katotohanan. Ganun yung taong may pag-ibig sa katotohanan. Na pagka itinuro mong katotohanan, anumang katotohanan na galing sa Diyos, tatanggapin niya yan. Wala nang question pa. Wala nang argumento pa. Wala nang pangangatwiran pa. Wala na. Truth yan eh. Ang doctrines of grace, truth yan. Aral ni Kristo yan. Aral ng mga apostol yan. Ang hindi ko maintindihan, ba't hindi matanggap yan ng mga Arminians? Pag itinuro mo, nagagalit pa. Hindi na nga matanggap, galit pa. At hindi lang galit sa aral, galit din doon sa nagtuturo. Gawin ka pang kaaway. Usigin ka pa, hiyain ka pa, scorn ka pa, kasi mga scorner. Hindi ganun ang taong mayroong pag-ibig sa salita ng Diyos.
at katotohanan, tatanggapin niya yan. Maligaya nga siya eh. Lalo na, nadagdagan na naman yung kanyang kaalaman. Di ba? Dapat natutuwa eh. Ganun ang taong may pag-ibig salita ng Diyos. Hindi tinatakwil. O kita nyo, dyan pa lang, nasusubukan na kung totoo o hindi. Kung talagang siya sa Diyos o hindi. Sa aral pa lang eh. Turo mo aral ng Diyos. Turo mo sound doctrine. Tingnan natin kung ma-endure. Eh, sinabi na ni Pablo, they will not endure sound doctrine. They will turn away their ears from the truth and shall turn unto fables. Mangangalap sila ng mga guro, palibasa ay meron silang makakating tenga. Ayaw nila sa katotohanan. Ano kayang gustong turo? Puro blessing, puro prosperity. Ganon. Doctrine, ayaw. Ayaw na nga yung doktrina, hindi kami interesado dyan. Talaga naman. Eh, aral ng Diyos siya, aral ni Kristo, ba't ayaw mo? Tinatanggap dapat yan. Diba? E, nag-i-incline ang ear, ina-apply ang heart, nag-cry, nagli-lift up ka nga dapat, yung voice mo, sinisik mo nga, sinesearch mo. Dapat, ganon. Kaya mga kapatid, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin kailangan maging mga dalubhasa tayo eh. Ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng isang puso ng bata. A childlike heart. A childlike faith. That's all what we need. That's all we need. Childlike faith. Believe. Yan. Kaya, this is a fact. Katotohanan to, mayroong pinaglilihiman ng Diyos, mayroong hinayagan. Hindi lahat. Ba't ganon? Ang sagot, nasa verse 26. Ano sagot? Bakit ganon? Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. You see? Lahat yan according to the good pleasure of God. Kung sinong kanyang kalugdan, yun ang kanyang pahayagan. Kaya mapalad yung kinalulugdan ng Diyos na paalam ang kanyang mga katotohanan. Gayunpaman, mga kapatid, bagamat nalaman natin, naunawaan natin na ang Diyos ay merong hinahayagan ng kaalaman, ng karunungan, at meron siyang pinaglilihiman, pero hindi siya naghahayag sa mga tamad, sa mga ayaw mag-aral ng salita ng Diyos, na walang pagpapahalaga at damdamin sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi aklat ng tamad na tao. Tanda natin yan. Karamihan sa mga kayamanan nito, tulad ng mga mahalagang mineral na nakaimbak sa mga kalaliman ng lupa, ay ibinibigay po yan lamang ang mga katotohanan yan o ibinibigay lamang ang kanilang mga sarili sa mga masigasig na naghahanap. Kaya nga, if you will seek and search it, you will find it. Ang katotohanan ay malalim, kaya dapat pukayin. Sabi ni Charles Spurgeon, huwag masiyahan sa isang mababaw na pagsisiyasat ng kasulatan. Tulad ng maraming mga Kristiyano. Ito nga ating panahon ay hindi na mga araw ng pagninilay-nilay, di tulad nung panahon ng mga sinaunang mga Kristiyano. Tayo ay masyadong nakahilig na maging mababaw. Ngunit tandaan, na habang may mga tipak na ginto sa pinakaibabaw ng kasulatan, ngunit ang pinakamahalagang minahanang ginto ay nasa pinakailalim. At kung gusto nating makuha yon, kailangan nating maghukay. Ngayon, yung ayaw maghukay, tamad, ay hindi niya mahagip yung pinakamalalim na minahan ng ginto ng kaalaman ng Diyos. Kita niyo? Sabi naman ng isang mangangaral ng pangalan ay David Brainerd,
pagsikapan mong tumagos o umabot ka hanggang sa kailaliman ng banal na katotohanan. At huwag maging kontento sa mababaw na kaalaman. Yan ang napakagandang piece of advice. Makinig tayo sa payo nila. Ulitin ko mga kapatid, sabi ni David Brainerd, pagsikapan mong tumagos o umabot ka hanggang sa kailaliman ng mga banal na katotohanan at huwag maging kontento sa mababaw na kaalaman. Yes. Tayo maging kontento. Kung gusto natin maging malalim tayo mga Kristiyano, maghukay tayo ng malalim. Abutin natin ang mga kalaliman ng minahan ng ginto ng kaalaman at karunungan ng Diyos. See? Punta naman natin ang Proverbs chapter 4 verse 7. Proverbs chapter 4 verse 7. Pakinggan niyo ang sinabi ni Solomon patungkol sa karunungan. Kung paano niya pinahahalagahan yan at kung ano ang kanyang treatment diyan, paano niya tinitingnan ang karunungan. Proverbs chapter 4 verse 7, sabi niya, karunungan ay pinakapangulong bagay. Wisdom is the principal thing. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. You see? Kahit na gumastos ka pa ng maraming gastusin, sige, kunin mo, hanapin mo, get understanding, because wisdom is supreme. If wisdom is supreme, then get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Always read the Bible. Read daily. Ako talaga mga kapatid, ito personal conviction ko ito ha. Hindi ako naniniwala ng isang tayo Kristiyano na walang panahon sa pagbabasa ng Bible. Hindi ako niwala. Dapat mayroon siyang panahon. Kasi diyan nga malalaman kung gaano nga kahalaga sa kanya salita ng Diyos eh. Kung mahalaga ang salita ng Diyos, di ba basahin niya yan, di ba? Bibigyan niya ng panahon. Hahanapin niya, sasaliksikin niya. Kita niyo yung mga nag-aaral ng nagpapakadalubhasa sa siyensya, nagpapakadalubhasa sa engineering, nagpapakadalubhasa sa medisina, nagpapakadalubhasa sa abogasiya. Tingnan nyo, paano nila tratuhin ang edukasyon. Nagsusunog ng kilay. Kaya nga may kasabihin tayo, burning the midnight oil. Oh. Kasi gusto nila makakuha ng kaalaman, ng karunungan, para maging bihasa sila, para hindi maging attorney pulpol, doktor na dinoktor, doktor kwak-kwak, engineer, gingineer, gin ang inaatupag. Siyempre, kaya nga nag-aaral ng mabuti para maging mahusay. Para pag nangailangan ng mga tao ng engineer, kunin nila yung mahusay. Pag nangailangan ng doktor, kunin nila yung mga espesyalista. Yan. Hindi yung kaunti lang ang nalaman, kaunti lang natutunan, hindi na nag-specialize. Di ba? Ang hanap natin, espesyalista. Katulad ko, nagpa-opera, ang hinanap, espesyalista sa mata. Kaya yan ang nangyari, sira ang mata. Anyway, ginawa naman lahat ng doktor. Talagang gano'n, kalooban ng Panginoon yan. What I'm saying, mga kapatid, pagdating sa mga bagay na ito, may expertise ang tao. Bakit pagdating sa salita ng Diyos, kahit ano na lang? Nalulungkot ako sa ibang mga pastor eh. Hindi ko naman sinasabing magaling akong pastor, never. Wala akong sinabi. Sa totoo lang mga kapatid, ang dami ko pang hindi alam. Kaya nga ako laging nananalangin sa Panginoon eh. Turuan pa niya ako
Ipaunawa niya sa akin ang kanyang mga salita. Marami pa akong hindi naintindihan. Marami pa. Nalulungkot ako sa ibang mga pastor na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Mahalata mo naman pagdating sa preaching ang babaw. Diba? Ay, bakit nasabi nating mababaw? Kasi hindi siya naghuhukay. Ay halata. Kahig manok. Sa halip na kumuha ng piko, diba? Kuha ng taktak, kuha ng pala, yung mga malalalim na katotohanan, yung pinakamahalagang minahan ng ginto ay nandoon sa pinakailalim. Babaw. Mahalata mo naman babaw. Kasi hindi nagukay, hindi nagsisik, hindi nagse-search. Okay. Kaya dapat tuloy lang sa pag-aaral, pagbabasa. Kulang pa ang ating kaalaman. Naku po, yung dapat nating malaman, wala pa. Basahin natin 1 Corinthians chapter 8. Yan sabi ni Pablo dyan, sa talatang 2, 1 Corinthians chapter 8. Kung sakali man, nakahagip tayo ng ginto, may kaalaman na tayo, ay huwag maging mayabang. Huwag. Ito magiging check and balance natin. 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8, look at in verse 2. Sabi riyan, and if any man think that he knoweth anything, alam niya na, ang anumang bagay, sabi ni Paul, he knoweth nothing yet as he ought to know. See? That is our check and balance. Tagalog. Basahin mo sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 8, verse 2. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ano dapat maging attitude? Ay wala pang nalalaman, gaya ng nararapat niyang maalaman. See? Kulang pa. Mag-ingat tayo kasi pagka nadadagdagan tayo ng kaalaman, talagang may tendency maging hambog, maging mayabang. Tingnan yung verse 1, sabi diyan. Ngayon, tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo. Kita nyo? Ang kaalaman ay nagpapayabang. Nagiging dahilan parang tayo magmalaki, magmayabang. Marami siyang alam Palalo. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kaya para maiwasan yan, ayan, verse 2. Sabihin niya sa sarili niya, wala ka pang nalalaman, gaya ng nararapat mong maalaman. Pagka nagiging hambog na, naku po, gagawa ng Diyos. Salamat at ang Diyos gumagawa. Pag ang Diyos hindi gumawa sa iyo, naku, baka hindi ka lingkod ng Diyos. Tuturuan ka niya magpakumbaba. Paano? Magpapadala siya ng mga afflictions. Mabisang kaparaanan yan para ang tao ay maging humble. Ganyan ang ginawa ng Panginoon kay Paul. Nagpadala siya ng tinik sa laman. Ginamit niya ang mensahero ni Satanas para siya'y saktan. Kasi ang dami niya ng revelation na tinanggap mula sa Panginoon na maaaring ipagmayabang yan, maging mayabang si Pablo. Para maiwasan agad yan, binigay siya ng Panginoon tinik sa laman. At nung naintindihan ni Paul, ang purpose ng Panginoon, kung ba't siya binigyan ng tinik sa laman, kahit na 3 beses niyang hiniling sa Panginoon na alisin, pero hindi nalis ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Naintindihan ni Pablo ang purpose ng Panginoon, kaya tinanggap niya. At sabi niya, I rejoice in my infirmities. Maganda ang purpose ng Panginoon, to prevent him from exalting himself. Talaga kasi, knowledge puff it up talaga, nakapagpapalalo. Kaya check and balance yung verse 2. Stay humble pa rin. Yan, tinuro na sa akin ng Panginoon yan. Ang unawaan ko yan. At hindi ako nagpapanggap na alam ko na lahat. Kung sakali mang mukhang, ang tingin sa akin, mukhang nagmamayabang na, patawad po. Palalahanan ho ninyo ako. At
Lagi ko naman sinasabi sa Panginoon niya, Panginoon, palalahanan niyo po ako. Baka ako'y nagiging hambog na, marunong na, kaysa sa lahat, kaysa sa iba. Ang burden ko kasi sa mga pastor na maging mahusay din sila pagdating sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, grateful and thankful ako sa Panginoon na itong mga katotohanan inihahayag sa atin, binabahagi ko yan sa mga kasamahan ko mga pastor. Napakarami ko nang naipong mga lesson na isinishare sa kanila. Hindi ko sinosolo yan, hindi naman akin yan eh. Kaya nga pag may nagpapaalam sa akin, ganito, can I post this? Can I share this? Sa loob-loob, ba't nagpapaalam ka pa? Sige, by all means, share. Hindi naman akin yan eh. Hindi naman inaangkin yan. Instrumento lang ako. Galing sa Panginoon niya, kaya nga succession of truth eh. Huwag mo angkinin yan. Bigay yan ng Panginoon para ipasa mo sa iba. Kaya sabi ko, by all means, share it. That's the truth. That's God's word. Paalat mo yan. Hindi, kalat mo. Huwag ka na magpaalam sa akin. Hindi ko naman sariling aral yan eh. Aral ni Kristo yan eh. Aral ng mga apostol yan. Bahagi ninyo. Truth yan. Hindi na kayo magpaalam. Kaya hindi ako naglalagay ng mga pangalan dyan. Kahit akong gumawa. Kasi nga, hindi nga akin yan. Ayoko angkinin yan. Bigay lang ng Panginoon yan sa akin eh. Dumaan lang sa akin. Bahagi ko. Ganun o, mga kapatid. Gusto ko makatulong sa mga kapwa ko pastor, lalo ng mga mga baguhang pastor, ano? Yan eh. Forward ko sa messenger. Madali, sa messenger. Naka-ready na kasi yung mga lesson. Ready-made na yan eh. Pag may naging friend ako, sinama ko sa messenger. Everyday yan. Padala. Madali. Share and truth. Yan ang purpose natin mga kapatid. Ikalat natin ang mga aral ng ating Panginoon Kristo at ng mga apostol. Hindi atin yan. Hindi ko naangkin yan. See? Yan ang burden ko sa mga pastor. Makapag-share sa kanila. Lalo sa mga bagong convert. At hindi lang dapat magbasa, mag-meditate. Again, hindi lang dapat magbasa, magbulay-bulay. Importante yan. Psalms. Yan natin ang Psalms. Punta muna tayo sa Psalms. Labas muna tayo sa Proverbs. Saglit, punta muna tayo sa Psalm. Psalm 1. Psalm 1, verse 2. Tingnan nyo ang righteous man. Tingnan nyo ang blessed man. Yung taong may fear of the Lord. Blessed is the man. His delight, in verse 2, is in the law of the Lord. You see? His delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kaligayahan, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Ang taong naliligayahan sa Diyos, ang taong may kasiyahan sa Diyos, dapat naliligayahan din at may kasiyahan din sa kanyang kautusan. Imposible na ang tao naliligayahan sa Diyos na ayaw sa kautusan. Hindi pwede yun. Kautusan ng Diyos yan eh. Hindi dapat ayawan yan. Di ba? Sabi ni David, oh how I love thy law. It is my meditation day and night. Nasa Psalm 119 ho yun. It is my meditation day and night. So a person who truly loves God loves also His law. It is impossible to love God without loving His law. Because the law reveals the character of God. The law is holy because God is holy. See? Love to God must be shown in love to His law.
Jesus said, if you love me, keep my commandments. You see? But his delight is in the law of the Lord and in his law. Paano niya pinakikita? Paano niya pinatutunayan that he delights in the law of the Lord? He meditates day and night. Oh, di ba? Yan ang ebidensya. Talagang masaya siya sa salita ng Diyos kasi pinagbubulay-bulayan niya day and night. You see, ang taong totoong naligtas sa biyaya, kanina nabanggit natin ang grace. Grace breeds delight in God. Saving grace breeds delight in God. And delight breeds meditation. Anong proof na ang tao nasisiyan sa kautusan? Sa mga salita ng Panginoon? Pinagbubulay-bulayan niya. Imposible namang nasisiyan sa salita ng Diyos eh. Kahit minsan hindi niya mabuksan eh. Bihira lang, paglinggo lang. Yun ba'y nasisiyan sa salita ng Diyos? Di ba pagka ang pagkain masarap, lagi mong kinakain? Hindi pa minsan-minsan lang, hindi mo matanggihan. Sarap. Kanina kumain kami ng cake. Hindi matanggihan, kaya ayaw ko na. Ay bawal na. Naku po! Hindi mapigilan eh. Ang sarap eh. Di ba? Ganun dapat ang panlasa natin pagdating sa salita ng Diyos. Ang meditation, yan po'y duty wherein diyan po napapaloob ang essential of religion. At yan po ang nagbibigay sustansya sa pinaka buhay at dugo ng ating relihiyon. Diyan ho yun. Na para may pakita ng mga awit how much ang isang godly man ay sanay, naliligayahan sa pinagpalang gawain ito, isinama niya ang pagbubulay-bulay. Sabi niya, on his law he meditates day and night. Now, hindi ibig sabihin wala nang intermission, wala nang rest, wala nang tigil, wala nang hinahawakan kundi Bible na lang, araw at gabi. Siyempre, pinapayagan din tayo ng Diyos for our calling ng panahon na mabigyan din naman tayo ng relaxation, makapag-relax. Pero pag sinabing, the godly man meditates day and night, ang ibig sabihin yan, frequently. Frequently. Siya'y napakamasigasig at nananatili in his duty. For example, may utos sa New Testament na pray without ceasing. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka na magpapahinga. Maya manalangin ka. Hindi ka na matutulog. Magpuyat ka sa panalangin. Di ba ibig sabihin ng manalangin na walang patid? 1 Thessalonians 5:17. Hindi. Ang ibig sabihin, dapat meron tayong palaging may time para manalangin. Yun ang ibig sabihin yan. Dapat mag-set tayo ng day, ng time, para sa prayer. Another example, mababasa natin sa Old Testament na may tinatawag na continual sacrifice. Ang mga saserdote sa loob ng templo, meron silang continual sacrifice. Mababasa natin yan sa Numbers 28:24. May tinatawag na continual sacrifice. Ano ibig sabihin yan? Wala nang ginawa, wala nang inatupag ang mga saserdote, kundi mag-sacrifice? Hindi. Ibig lang sabihin yan, may oras sila na sila mag-sacrifice. Morning and evening, they offered. So, pag dumating yung oras na yon, yun yung sinasabing they had continual sacrifice. So, ganun din itong godly man na sinasabing he meditates the Word of God day and night. Ibig sabihin, he is often at this work and he is no stranger to meditation. May time siya dyan. Yun yung ibig sabihin ng meditation day and night. And from this, makikita natin mga kapatid na ang isang godly Christian is a meditating Christian.
A godly Christian is a meditating Christian. Sabi nga ni David sa Psalm 119 verse 15, I will meditate in your precepts. Sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:15, meditate upon these things. Ang meditation ay may ihalintod natin sa pagngasab, sa pagnguya ng katotohanan na napapakinggan natin o kayo nababasa natin. Tulad ng baka, tulad ng kalabaw. Pag ang kalabaw o baka o kambing, yan yung mga nagchuchu ng cud. Diba? Chewing the cud. Nguya ng nguya. Alam mo, may chewing gum. Kukuha yan ng damo, kain yan. Kain. Eh, maraming compartment yan sa tiyan nila. Pag napuno na yung compartment, maghahanap yan ng silong. Hindi mainit. Diba? Sa ilalim ng punong kahoy. Uupo yan, higa yan. Tapos yung kanilang kinuha o kinaing damo, lalabas nila yan at ngangasabi nila yan. Doon nila nakukuha yung sustansya ng pagkain. By chewing, ang tawag dyan ay chewing the cud. Kung papaano ang cud sa mga baka, kalabaw ay chewing, meditation, ganun din sa mga Kristiyano. It's like chewing the cud. You see? Right. Sa Bible, mga kapatid, lahat ng hayop na hindi nagchuchu ng cud, anong tawag? Unclean. Ano lang ang mga beasts o hayop ang clean? Yung nagchuchu ng cud. Divided ang hook. You see? Gayon din naman, sino ang malinis na Kristiyano? Yung nagchuchu ng cud, ng truth of God's Word. Meditation. Hindi lang basta-basa. Pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Ang meditation, mga kapatid, tulad yan ng pagdidilig ng binhi. Ginagawa niya ang bunga ng biyaya na umusbong. At pagka may bunga na, yan. Dito na natin makikita, mga kapatid, ang benepisyo, prutas, bunga, resulta ng pagsisikap na ating sinesearch, ating sinisik, at tayo nagka-cry, nag-i-incline sa voice, sa ina-apply ang ating puso, ito ang magiging mga bunga. Balik tayo sa Proverbs chapter 2. Ano magiging resulta? Proverbs chapter 2. Balik tayo sa ating teksto. Yan. Ito ang magandang result. Verse 5 na tayo. Then shalt thou understand the fear of the Lord. Maunawa mo na kung ibig sabihin ng takot sa Panginoon. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Tanda natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. May takot sa Panginoon. Importante yan, na bawat Kristiyano, bawat anak ng Diyos may takot sa Panginoon. Dahil ang tao, ang Kristiyano na may takot sa Panginoon, hindi hihiwalay yan sa Panginoon. Kundi hihiwalay po yan sa kasamaan, sa kasalanan at karumihan. Ang Kristiyano may takot sa Panginoon, hindi yan lalayo sa Panginoon. Mananatili siya sa Panginoon. Pangalawa, ano pa resulta? And find the knowledge of God. You see? Sinong ginagantimpalaan ng kaalaman ng Diyos? Sino nakakahanap? Sino nakakasumpong ng kaalaman ng Diyos? Eh di yung naghahanap at naguhukay. Yan ang nakakasumpong ng kaalaman ng Diyos. Maintindihan niya ang mga dealings, mga gawa, judgment ng Diyos. Ano pa?
Verse 7, He layeth up sound wisdom for the righteous. You see? Verse 6 muna. Tumalon ako sa verse 7. Verse 6, For the Lord giveth wisdom. Kanino? Doon sa mga naghahanap. Diligently seeking and searching, diligently digging. Kaya yung mga precious truth na nasa pinakakailaliman, ibibigay yan doon sa mga nagukay. Doon magpapakita yan. See? So you will be given wisdom. You will be given knowledge and understanding, for the Lord gives them. It's the Lord who gives them. He layeth up, or He stores sound wisdom for the righteous. He is a buckler, or He is a shield to them that walk uprightly. Next. For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding. 7. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler or shield to those who walk uprightly. Verse 8. He keepeth the paths of justice and preserveth the way of His saints. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, gagabayan ka, iingatan ka, babantayan ka ng Diyos. Babantayan niya ang iyong mga landas ng katarungan at iingatan niya, babantayan niya ang iyong mga lakad o daan. Sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ano pa? Verse 9, Then shalt thou understand righteousness and justice and equity, yea, every good path. Tanungin ko kayo mga kapatid. Kayo ba minsan nalilito na, hindi nyo na alam kung anong mga nangyayari sa buhay nyo? Ako madalas. Hindi ko maintindihan. At aminado naman ako sa Panginoon, sinasabi ko naman, Panginoon, ano itong nangyayari sa buhay ko, sa buhay namin? Hindi ko maunawaan. Ba't ganito? Honest lang naman ako. Naghahanap lang naman ako ng kasagutan. Hindi naman sa nagre-reklamo. Gusto ko lang ng kasagutan. Kaya ang prayer ko, Panginoon, ipaunawa ninyo sa akin. Tulungan niyo po kung maunawaan ko yung mga salita. Tulungan niyo po kung maunawaan ko yung mga kautusan. Tulungan niyo po kung maunawaan ko ang inyong kalooban at maintindihan ko ang inyong mga kahatulan. Paunawaan niyo sa akin. Yung mga dealings ng Diyos sa atin, kailangan natin maunawaan. Okay? Dapat ganun na natin maging prayer. Paunawaan niyo sa akin. Kulang ako sa kaunawaan. Pasensya na po kayo, Panginoon. Kulang po ako. So every time mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pag-pray natin, Panginoon, paunawaan niyo sa amin ang kahulugan ng iyong mga salita. Lalo na mga kalaliman ng iyong mga salita. Mapapansin niyo ba mga kapatid, sa mga aral natin dito, sa mga preaching natin, malalim. Ako, nalalaliman nga eh. Kayo? Nalalaliman ba kayo? Kasi nga, dinadala na nga tayo ng Diyos sa kalaliman ng kanyang mga karunungan at kaalaman. Kaya ako'y natutuwa mga kapatid eh. Talagang experimental knowledge sa akin personally. Naintindihan ko yung sinabi ni David dun sa Psalm 119 na mas dumunong siya sa kanyang mga guro, maski sa mga ancient men, mga philosophers. Basahin nga natin yun, Psalm 119. Yan, Psalm 119. Yan. Napakaganda ng Psalm 119. Napakahabang chapter. Pero isa lang pinag-uusapan, the Word of God. Salita ng Diyos. Yan. Tingnan niyo verse 97. Oh, how I love thy law. Ito yung kinote ko kanina. It is my meditation all the day. Kaya ang totoong nagmamahal, may pag-ibig sa kautusan ng Diyos, pinagbubulay-bulayan niya.
all the day. Kasi mahal nga niya precious sa kanya, at masarap para sa kanya, he delights in the law of God. Ngayon, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos, ano naidulot nito kay David? 98. Thou, through thy commandments, hast made me wiser than mine enemies. You see? Ang naging beneficial result, for they are ever with me. 99. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. 100. I understand more than the ancients, because I keep thy precepts. I have restrained my feet from every evil way, that I might keep thy word. I have not departed from thine ordinances, for thou hast taught me. How sweet are thy words unto my taste, sweeter than honey to my mouth. Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Ito yung sinabi natin kanina, no? Ang taong may pag-ibig sa katotohanan, he will hate every false way. Hindi maring hindi. Ayan ang nadudulot ng karunong at kaalaman na nagmumula sa Diyos. Nakakaunawa, nakakaintindi. Ngayon, kung hindi pa rin tayo nakakaintindi, panalangin natin sa Panginoon. Panginoon, alam, hindi ko pa rin maintindihan. Pasensya na po kayo. Paunawa niyo sa akin. At bibigyan tayo ng wisdom. Nangako Diba? Balik tayo, Proverbs. Ayan basta hanapin lang natin. Paunawa niya yan. Proverbs 2, diba? Verse 5 and 6. Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Unawa natin. You will understand righteousness and justice, equity, every good path. Why? Because wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Verse 11, discretion. Ayan Verse 10, when wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul. 11, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. What is discretion? Discretion is the freedom or authority to judge something or make a decision about it. Kailangan natin yan, discretion. Kailangan makapag-desisyon ng tama. Freedom or authority to judge something or make a decision about it. And to make a decision that is right, we need discretion. Ano pa ang benepisyo? Verse 12, to deliver thee from the way of the evil man. Or you will be delivered from the way of evil. First, the evil men. To deliver thee from the way of the evil man, from men that speak perverse things, who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness, who rejoice to do evil, and delight in the perverseness of the wicked, whose ways are crooked, and they perverse in their paths. Makakaiwas ka dyan. May lalayo ka dyan. May liligtas ka dyan. Pag nagkaroon ka ng wisdom and knowledge that come from God. Kasi hinahanap mo Okay? Hindi ka mapapasama. Mapapabuti buhay mo. Dadaling ka sa tamang landas, sa mabuting buhay, sa pinagpalang buhay. Evil men, makakaiwas ka dyan. Malalaman mo kung anong evil Magkakaroon ka ng discernment, discretion, you see? Understanding. Alam mo, masama yan, hindi ka dapat sumama dyan. Alam mo, hindi ka dapat mag-invest dyan. Scam yan. Di ba? Kailangan natin ng wisdom. Kaya tayo na-scam, wala tayong wisdom pero kung guided tayo ng Word of God, makaiwas tayo dyan. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi lang sa evil men, ito pang matindi, immoral woman. Makakaiwas. Tayong mga lalaki. Iwas-iwas tayo dyan. Nakaw. Sabi dyan, verse 16, to deliver thee from the strange woman, even from the foreigner who flattereth with her words, who forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead. Delikado kasi sino mang lalaki ang matrap dyan sa silo ng promiscuous, adulterous woman, hindi na makakabalik. Verse 19, none that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life. Ito yung sinasabing irreparable na. Sira na, wasak na, wala na. So, pag tayo ay mayroong kaalaman, karunungan ng Diyos, dahil talagang minamahal natin ang salita ng Panginoon at pinakikita natin sa pamagitan ng pagsisika, paghahanap, itong idudulot sa atin. Maganda. Makakaiwas tayo sa mga patibong ng mundong ito. Maayos ang ating buhay. Kasi yan ang kagandahan ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalin natin ang salita ng Panginoon. Kung sa tingin mo, parang nagkukulang ka, manalangin, Panginoon, aminin ko sa inyo, parang walang halaga yung salita sa buhay ko. Tulungan niyo po, magkaroon ako ng pag-ibig sa iyong mga salita. Pahalagaan ko yan. Yun ang palagi kong sinasabi mga kapatid na gawin nating pamantay at panuntunan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Lakaran natin ang mga kautusan, pangaral, prinsipyo ng Panginoon. Dito natin itayo ang pundasyon ng ating buhay sa matibay na salita ng Diyos. Hindi lang buhay mo, kung may pamilya ka, yung pamilya mo, mga anak mo, dalhin mo sila dito sa salita ng Panginoon. Turo mo sa kanila. Lalo na yung may mga anak na maliliit pa. Turo natin yan. Ang Proverbs, ang daming ganyan. Siguro susunod, yun ang ating talakayin, yung pagtuturo sa mga bata. Yung sinabing, train up a child in the way he should go. For when he is old, he shall not depart from it. Napakagandang payo yan. Kung paano sasanayin, paano tuturuan, alamin natin. Paano? Anong gagawin? Ano sabi ni Solomon? Ang dami niyan sa Book of Proverbs. Ang gaganda. Yan ang magiging benepisyo. Yan ang ating mapapala pagka talagang in-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Our lives must always be regulated by the principles and truths of the Bible. We must conform our lives, we must conform ourselves, we must conform our hearts to the Word of God. At hindi tayo magkakamali dyan mga kapatid. Basahin, pagbulay-bulayan araw at gabi. At naway maging pagpapala palagi sa ating buhay ang mga salita ng Panginoon. May God bless the message in our hearts. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita, talagang napakahalaga nga. Salamat sa mga kapayagang ito, Panginoong Diyos, salamat sa kaunawaan, salamat sa banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, ang aming guro na nagtuturo sa amin ng katotohanan. Panginoon, palagi niyo pakita sa amin ang kalalagayan ng aming buhay. Nasa tama po ba kami o nasa kamalian? Kung kami nasa tama, tulungan niyo kaming manatili sa tama na nakapagpapatuloy. Kung nasa mali naman, ibalik niyo, dalhin niyo kami sa tama. Kung ang aming buhay nasa kalikuan, ituwid niyo po. Pakita niyo sa amin kung ano po ang tunay na kondisyon at kalalagayan ng aming mga puso. Baka kami po ay dinadaya na ng aming mga puso. Akala namin okay kami sa iyong paningin, pero ang totoo, hindi pala. Kami nagiging mga panta sa sarili naming paningin. Kaya naman tuwing kami tutunghay sa iyong mga salita, paliwanagan niyo po kami. Ang mga salita mo'y parang salamin, nakikita namin ang aming mga sarili. Buksan niyo ang aming mga mata para makita namin tunay naming anyo at kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay ilawan. Gabayan kami ng iyong mga salita. Napakadilim ng sanglibutang ito, napakadilim ng buhay na walang ilaw. Ang iyong mga salita magiging
gabay namin, magbibigay ilawan sa aming mga paa, ilawan sa aming mga daraanan, upang maiwasan namin ang mga patibong ng kasalanan. Huwag kaming mahulog doon. Ingatan niyo ang aming mga buhay, Panginoong Diyos. Tulungan niyo kami sa mga pagpapasya namin, sa aming mga desisyon sa buhay. Bigyan niyo kami ng wisdom para huwag kaming magkamali. Para ang magawa namin, Panginoong Diyos, ay pawang kalooban lamang ninyo at hindi kami lalabag sa iyong kalooban. Gabayan niyo kami, Panginoong Diyos. Ipaunawa niyo sa amin kung ano po ang aming pinagkasalahan, kung kami nagkasala, ituwid niyo kami itama. Paunawa niyo sa amin ang kahulugan pa ng iyong mga salita. Ipaunawa niyo sa amin ang kahulugan ng iyong mga kautusan. At lagay niyo sa aming puso palagi ang kahandaan na sundin ang iyong mga kautusan na walang pagluwat, walang pagtutumpik-tumpik o pag-atubili. Paunawa niyo sa amin, Panginoon Diyos, ang mga dealings niyo sa amin, ang iyong mga judgment, maintindihan namin. At matuto kami lagi na magpasakop sa ilalim ng iyong pamamahala at sumunod sa iyong kalooban. At yan ang aming magiging kaligayahan sa buhay dito sa lupa. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay, maawa kayo sa amin lagi. Pinapanalangin namin, Panginoong Diyos, ang mga may karamdaman tulad po ni Sister Olive. Kami po ay nagsusumamo sa inyo, inilalapit namin siya sa trono ng iyong biyaya, maawa kayo sa kanya. Naway kalugdan niyo ng ibangon siyang muli, bigyan pa ng kalakasan. Balik sana ang kanyang normal na pangangatawan. Pagpalain niyo ang mga means na ginagamit niya, mga supplement, mga gadget, bigyan niyo ng bisa, Panginoong Diyos, makatulong sa kanya. At tulungan niyo rin po si Pastor Alex sa pangangalaga sa kanyang may bahay. Huwag din siyang magkakasakit, palakasin niyo rin ang kanyang katawan. At sa takdang panahon ay makabalik siya sa kanyang gawain o ministeryo. Pinagpe-pray din namin si Pastor Nonoy Gani. Palakasin niyo din po ang kanyang katawan. Habang siya nagpapagaling, nagpapalakas, pagpalain niyo po ang mga pamamaraan din na ginagamit, bigyan niyo ng bisa. At sa takdang panahon ay makabalik siya sa ministeryo. Pagpalain niyo po ang pananatili niya doon sa kanyang pamilya, sa mga magulang niya, mga kapatid. Na makita niya mabuting layunin na siya makapagpunla doon ng Ebanghelyo. Ay turo ang mga tunay na aral ng Panginoon Kristo. Kung inyong kalulugdan, magkaroon po ng mission po sa lugar na yun. Pagpalain si brother o si Pastor Dan. Ganun din po si Pastor Porto, na may sakit din sa puso, pinapanalangin namin siya. Hindi ito maging balakid, makapagpatuloy pa rin siya sa paglilingkod, sa pangangaral niya mga salita. Ganun din po, Panginoon Diyos, si Brother Andong, Brother Bobby, lahat na may mga karamdaman, si Joey Alicando, pinapanalangin namin na tuluyan siyang lumakas at gumaling. Sumunod na sa inyo, Panginoong Diyos, sa iyong kalooban. Ang aking asawa, pinapanalangin din namin, patuloy siyang bigyan ng kalakasan ng katawan. At lahat po ng mga may karamdaman din na namin nabanggit, pinapanalangin namin sila. Araw-araw, Panginoong Diyos, mahabag kayo sa kanila. Tulungan, isustina, at i-provide ang kanilang mga pangangailangang medikal, at pisikal at pinansyal. Pagpalain niyo po bawat isa sa amin, aming Diyos, sa isang linggo na namang aming harapin, gabayan niyo kami ng iyong mga salita. Pagka kami nakakalimot, paalalahanan niyo po kami. Anumang mga kamalian namin, tama po ninyo. Sa mga kamay niyo, amin nabilin ang aming mga sarili at buhay. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalang papuri at pasalamat. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Amen.
gabi, tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod muli, next Sunday.